Ayan, andito na muli tayo. Pakihinaan na lang ng konti yung sound system kasi yun ang request nung kasi mga residential dyan. Ano? Anyway, ito ay continuation ng ating ginagawang pagpapahayag ng ating hindi lamang pagkadismaya kundi puot at galit dito sa nangyayari sa atin, korupsyon sa bayan natin na pinangungunuhan ng mga congressmen. Ano? Ngayon, andito tayo, temporary lamang ito. Bukas, meron tayong activity. Okay? Diyan tayo sa mismong EDSA, yung gate 3 dyan sa yun sa Campitaldo. Okay? Diyan tayo mag-assemble alas 9. Tapos alas 10, pupuntahan namin si General Bronner. May ibigay tayong sulat sa kanya para hikayatin natin siya na sumama na sa atin, mga taong bayan. Gawin niya yung kanyang duty bilang Chief of Staff, AFP as protector of the people. Kaya dapat i-uphold niya yung Constitution na protektahan tayo mga mamamayan. Okay? So, hindi ko na to pangakatagalin dahil bukas may mga speeches pa tayo. May mga iba pa tayong speeches. So, ganun na lang. Pagpapatuloy natin, tuloy-tuloy natin yung pagpapahayag ng ating mga damdamin, buot. Maganda sa atin dahil tayo United People's Initiative, wala tayong kinikilalang partido, religion, kultura o tribo. Lahat tayo sama-sama, maski ano man dyan ang paniniwala sa buhay. Kaya ito, tamang-tama ito, we advocate, ayaw natin ng karahasan, ayaw natin na may bloodshed, may mga nasasaktan, may nasisirang gamit. Kaya yun ang maganda sa atin, kaibahan ng grupo natin doon sa mga ibang nagrarally. Kaya doon, nakita nyo naman, sa batasan, matagal tayo itong 3 araw, wala tayong permit doon, pero 3 araw tayo, 3 gabi. Pinayagan tayo, maayos lahat, di ba? Kaibigan natin mga pulis doon. Dahil na yung nararamdaman natin, yun din naman ang nararamdaman nila. Kaya so long as wala tayong violence, papayapa, libre tayo magpahayag ng ating mga damdamin. Okay? So yun lang, magkita-kita tayo muli bukas, mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Palakpakan po natin, General Romy Povis. At lahat sa malayang Republika ng Pilipinas, magandang gabi sa ating mga bayani na kasandaluhan at sa ating mga kapulisan na nagpapanatili ng katatagan sa ating bansa. Ako po si Kuya Park Alamada Pangawilan, 10 kabataan. Kami pong mga kabataan ngayon, mahal naming mga bayaning pulis at sundalo, ramdam na rin po namin ang paghihirap ng inang bayan. Ramdam na rin po namin ang paghihirap ng taong bayan. Ramdam na po namin mga kabataan ang kawalan ng suporta at kawalan ng pagmamahal sa kabataan ang ating gobyerno ngayon, mga minamahal naming bayani. Kami pong mga kabataan ay pagod na po. Pagod na po kami sa korupsyon ng ating bansa. Pagod na po kami sa ating mga politiko na wala nang ginawa kung hindi pagkuha sa kaban ng bayan. Pagod na po kaming mga kabataan sa puro na lang politika na pinag-uusapan sa ating bansa. Pagod na po kaming mga kabataan, puro na lang napapanood namin gulo at away sa ating bansa. Mga minamahal naming kapulisan at sundalo, hindi ba tayo pwedeng magkaisa upang sa ngayon ay mabigyan ng solusyon ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Mga minamahal naming pulis at sundalo, kagaya po ng inyong mga anak, ako po ay nandirito upang irepresenta ang nararamdaman ng bawat kabataan na naghihirap sa inang bayan. Hanggang kailan pa po kami magtitiis sa mga kabataan? Hanggang kailan pa po kami maghihintay ng hustisya at kalayaan sa ating inang bayan? Araw-araw po kami pumapasok sa eskwelahan. Araw-araw nag-aaral.
Ngunit pag-uwi sa bahay at naluluhod sa balita, walang napapanood kung hindi tagisan at pagalingan sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Pagod na po ang mga kabataan na hanggat kahit saan sila magpunta, gulo dito, away doon, pagtatalo ng ating mga pinuno, pagtatalo ng namumuno sa atin, hindi ba pwede silang magkaisa upang ayusin ang ating bansa? Kami po ay nananawagan sa ating mahal na mga kapulisan, mahal na mga kasundaluhan, na tayo ay magkaisa at tulungan niyo po kami sapagkat kayo na lamang po ang pag-asa at inaasahan ng mamamayang Pilipino na tumulong sa amin upang sa gayon ay mabigyan solusyon at pansin ang kinakaharap nating problema. Mga minamahal naming sundalo at kapulisan, ako po ay isang kabataang nananawagan sa inyo tulad ng inyong mga anak, kasing edad ng inyong mga anak, hindi marapat na mamanain ng next generation na mga kabataan ang gaya nitong mga politiko, ang gaya nitong gobyerno na wala nang alam kung hindi pahirapan ang mamamayang Pilipino at kainin at nakawin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga bayaning pulis at sundalo. Tumalima sa ating pangnawagan ng ating dating PACC chairman, ang ating mahal na chairman Grego Belhica. So maraming salamat mga kababayan. Ipinaalala ko lang sa inyo yung power na meron tayo. Hawakan natin yan, huwag natin pakawalan sa ating mga kamay. Ako'y naniniwala darating ang araw 1,000,000 tayo dito sa kalsada. Maniwala kayo sa akin. Darating ang araw, malapit na. 1,000,000 tayo sa kalsada para bigyan ng aral ang mga politikong nang walang hiya sa karapatan na isinasaad na meron tayo sa ating konstitusyon. Hanggat di sila nabibigyan ng leksyon, hindi sila matututo. Tama! Hindi natin sila papatayin. Bakit? Madaling parusa yun. Paghihirapin natin sila sa loob ng kulungan na maranasan nila ang hirap na ibinigay nila sa taong bayan. Tama! Pag 1,000,000 na tayo, we will conduct a legal mass arrest to those politicians na nagpasasa sa yaman na dapat ay sa taong bayan, sa yaman na para sa ating mga kapatid na kasundaluhan at sa yaman na dapat sa ating mga kapulisan. Nangyayari po yan. Ang gawin natin, magsama-sama lang tayo, payapa. Wala tayo kailangan gawin. Kailangan lang natin magsama-sama, mananalo tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Tito Ray. At ngayon naman po, bigyan po natin ng pagkakataon.